dumating ako sa punto na gusto ko nang umuwi ng probinsya. Suko na ako. Wala na. Feeling ko, pinagkakaisan ako. Feeling ko, nagtatrabaho naman ako ng maayos. Pero, ba't ganun? Tapos, ayun nga, may isang tao at lalaking tumulong sa akin sa Baclaran. Which is, shout out sa'yo, Kuya Jojo. Sobrang thankful ako. Sobrang grateful ako na tinulungan mo ako since the day na sobrang lugmok na lugmok ako, nung pinost akong scammer ako, nung walang-wala ako. And then, salamat sa pagtuturo mo. Kasi sabi niya sa akin, yung pera na meron kang kinikita, huwag mong gagastusin kung saan-saan. Paikutin mo ng paikutin. Hanggang hindi mo namamalayan, lumalaki na pala. At yun yung advice niya na ginawa ko. Yung luho ko, sinantabi ko po muna. Tapos yung anak ko, nagbibigay po ako ng funds para sa kanya, para may pambili ako ng gatas, yung mga needs niya. Pero, grateful ako, beyond grateful, Lord. Oh Lord, napalaki ko ng maayos yung anak ko. Kasi yung anak ko, naiintindihan niya sa murang edad niya na ganun kahirap ang napagdaanan ng nanay niya. Na hindi niya ako iniiyak-iyakan na mga gusto ko ng ganito, ganyan. Sasabihin niya lang sa akin, kaya mo pa ba, ma? Sa Tagalog ha, okay ra ka, ma. Sa Bisaya, okay ra ka, ma. Kaya pa niyo mo, ma. Which is, sobrang sakit sa dibdib ko, but thank you Lord pa rin. Kasi bakit? May anak akong, wala akong pamilya noong time na yun. May anak akong andito sa tabi ko na parang, uy ma, okay ka lang? Tatapikin ka no? Papatawanin ka, mawawala pagod mo. Sasabi ko sa iyo, sa inyo, ganun din yung nararamdaman nyo pag nakikita nyo yung anak nyo. Lalo na pag sobrang drain na drain kayo, mabigat yung kalooban nyo. And then sabi ko, kaya, ano ba, alam mo, mas strong yung mama mo. Pero kung sa kaloob-looban ko, umiiyak na ako. And then fast forward, no, nakilala ko din yun si Kuya Jojo, yun din. And then, nagbodega ako, nag-start na ako nagkaroon ng bodega sa Cavite. But suddenly, may Cavite is very good, but magandang karanasan na merong masakit na alaala. Tama ba yun? Tama yun? Pero hindi ko nasasabihin kasi nga, that is my private life. But kahit ganun pa man, lahat pinagpasalamat ko kasi kung hindi din ako nagkaroon at nag-struggle ng ganun, lumating ako sa punto na gusto ko nang umuwi ng probinsya. Suko na ako. Wala na. Feeling ko, pinagkakaisan ako. Feeling ko, nagtatrabaho naman ako ng maayos. Pero, ba't ganun? Tapos, dumating din sa punto na halos wala na akong pera. Mumurahin ka nila. Tao mo, mumurahin ka. Tapos, makakarinig ka ng hindi magagandang salita, okay lang sa akin yun kasi hindi ka bawasan ng tao ko yun, hindi ka bawasan ng pagkatao ko yun kasi kaya nang sabi ng lolo ko, walang mawawala sa'yo kung parati kang mapagkumbaba. Kasi lahat ng mga nagpakukumbaba ay laging itinataas, and which is tama. And then fast forward nun, pumunta ako ulit sa Baclaran, nakikipagsapalaran, at hindi pa ako lagreta nung panahon na yun. And then, andun na din ako sa point na, naniniwala ba kayo na yung prayers is masyadong powerful? Kasi, andun na ako sa time na lugmok na ako, tapos wala na ako makapitan, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Alam mo yun, sobrang payat ko. Alam mo yung kunti na lang, mamamatay ka na sa sobrang payat mo, sa stress mo, tas tumanda na yung mukha ko, hindi na ako ganun dun kaganda. Tawa ko lang kayo. Ganon. Tapos, sabi ko sarili ko, tas meron pa kasi kaming sofa nun Yung sofa na yon, sabi ko, Lord, hindi ako magkakamali, tanghaling tapat. Sabi ko, Lord, papahinga lang muna ako, tutulog ako, pero Lord, habang natutulog ako, ibulong mo ho sa akin kung ano po ang magandang pangalan na magiging tatak sa online na mabilis ako hanapin ng tao. Nangingilabot ako. Tapos sabi ko, Lord, alam ko naman pong walang imposible sa inyo. Alam ko naman po kung
may mas marami pa kayong aatupagin na mga tao na may mas mabigat na problema kaysa sa akin. Pero sana, bigyan mo ko ng pansin ng mga panahon na to. Ayun, sobrang drain na ako, sobrang payat ko, hindi na ako kumakain, tapos umiiyak na lang ako. Hindi alam yun ng mga tao kasama ko sa bahay. Na ganun na pala yung nararamdaman ko. Tapos dumating na ako sa punto na gusto ko na din magpakamatay, gusto ko nang sumuko sa buhay, pero hindi niya hinayaan na gawin ko yun. And then, fast forward, natulog ako, di ba, sa sofa. Nung natulog ako sa sofa, sabi ko, Lord, ito na yung chance magpapahinga ako. Nung magpahinga ako, sabi ko, Lord, ibulong mo lang sa akin at gigising ako agad. Ibulong mo po sa akin na pangalan na tatatak sa online, tatatak sa lahat ng utak ng tao, sa lahat na, yung parang sasabog ako sa online. Tapos natulog na ako. At then, siguro sa sobrang pagod ko, sobrang drain, pagod na pagod yung katawan ko, bigla akong, parang may bumulong sa akin. At tumamatay ako, totoo to. Hindi ko mawawala to sa, hindi mawawala siya sa kwento ng buhay ko. May bumulong sa akin. Sabi niya, ha? Lagreta. Tapos bigla akong nagising. Sabi ko, parang may bumulong sa akin, Lagreta. Tapos alam mo, una akong kinuha, papel at ballpen. Nang para hindi ko makalimutan. Kasi every time na nananaginip tayo, di ba nakakalimutan natin. Tapos, sabi niya doon, Lagreta. Tapos sinulat ko yung Lagreta. And then, dali-dali ko pinalitan yung pangalan ko sa Facebook page. Sa Facebook pa lang yun, na Lagreta. So, hindi ko inaasahan. Nung sinearch ko, Lagreta pala ay isang taong palaban. Hindi pwedeng sumuko sa buhay. Hindi pwedeng apak-apakan ng tao. Kasi tapos ka ng inapak-apakan eh. So, it's my chance na i-lift up yung sarili ko, mag-boom yung sarili ko, at hindi na ako pwedeng apak-apakan ng ibang tao. Kasi tapos na yung termino ko noon eh, na mumurahin ka, lolokohin ka, pagkakaisahan ka, walang magtitiwala sa'yo. Lahat ng mga pangit, yun. Tapos kung makikita mo yun, the words of Lagreta, sabi, search nyo kung ano ang meaning ng Lagreta. Matapang na tao. Ngayon, yun nag-i-start na yung Lagreta, and then kahit ganun pa naman sis, hindi pa rin nagtatapos ang hirap ng buhay ko. But suddenly dun mga sisi ko, dahil dun sa pangalang Lagreta, nagkaroon ako ng ganito. At bakit nga ba ako nagkaroon at bakit nga ba napalaki ko ng ganito yung negosyo ko? Dahil po,